Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa ating YouTube channel, Main Chart Updates. For today's video, mga kaaldab, pag-uusapan natin ito nga pong pangyayari kahapon dito nga po sa segment po ng It's Showtime, kung saan meron nga pong isang contestant na sumali nga po dito nga po sa segment po nilang sinasabi nilang Miss Q&A, mga kaaldab. Ito yung parang version po nila, mga kaaldab, ng Super Serena at saka ng Super Serena. Pero ito yung parang simple lang, hindi yung parang hindi mo na kailangang pabonggahan ng mga ng gown, 'di ba, ng mga kasuotan, no, para maging parte ng mismong competition or contest sa Itbulaga, mga kaaldab. Ito nga po yun, mga kaaldab, no. Ito nga pong itong contestant na ito, nabigla ako kasi noong nung kagabi nga po, no, merong nag-post ng video clip, mga kaaldab, ng video clip ng It's Showtime, kung saan sinasabi daw niya na itong LGBT member na ito, itong baklang ito na kinakausap nga po ni Vice Ganda kahapon, ayon sa kanya, isa raw siya sa mga naging writer daw ng Itbulaga o ng Kalyeserye, at nabigla nga po yung lahat, no, kasi after 11 years bigla kang sumulpot at sumali ka dito sa aming segment. At siyempre merong pangyayari na parang siyempre, 'di ba, alam naman natin yung kwento ng Kalyeserye o ng Aldab na talaga namang minahal ng sambayan ng Pilipino. At ito nga po yun, no, na para bang napag-usapan po niya Vice Ganda at saka ng mga host yung pangyayari noon, at malinaw pa rin sa isipan po nila kung paano tinalo ng Itbulaga at ng Aldab ang Itbulag ang Showtime noon, kung paano or kung bakit napakababa nga po ng TV ratings, di ba? Aminado naman ang si Vice Ganda na muntik na po silang mawala or mawala ng trabaho, mapalitan ng ibang non-time show, or matsugi ang kanilang programa dahil lang sa Aldab na yan. Pero siyempre memories pa rin yan. Isipin mo yun, 11 years na 11 years ang nakaraan or nakalipas, pero hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ang Aldab at sobrang sikat. Pero ito nga po yun, ng mga kaaldab, no. Ayon dito sa isang Facebook page na pinapakita ko nga po sa inyo kanina pa, ito nga po yun, no. Ayon dito, no, ang bagong Aldab ng Itbulaga o ng Dapper Cats, handa na ba kayo, no, na kinigin
dahil nga po kina Raisa May at Bimbi, mga kaaldab, no? Pero alam naman natin na kahit anong gawin po nila, hindi po nila mapantayan ang aldab o ang main charge ng mga kaaldab, dahil nga po sa first month pa lang ay talaga namang alam naman natin na kaliwat kanan ang mga endorsements, mga commercials, di ba? Di ba? Alam naman natin yon na simula noong pumutok ang tambalang Alden at Min, ay halos, sabi ko nga po sa inyo, at paulit-ulit ko nga pong sasabihin dito, at proud na proud ako na sabihin sa video na ito, mga kaaldab, na sila lang ang napakasikat, dahil isipin mo, kahit na ilang taon na ang lumipas, ay sila pa rin ang sinisigaw, at siyempre hindi pa rin maiwasan or mawala sa isipan ng mga tao ang aldab, no, mga kaaldab, no? Kasi siyempre, sino naman ang hindi makakalimot sa binigay nilang saya, kilig, at mga emosyon na tumatagos sa telebisyon, di ba? Pati ako, mga kaaldab, ay para bang kapag umiiyak sina Alden or si Maine sa serye noon, ay talaga namang tumatagos, no? Nararamdaman mo ang kanilang emosyon, lalong-lalo na noong panahon ng plywood, di ba, mga kaaldab? Talaga namang aminado naman itong si Vice Ganda na isa sa mga nagpataob sa kanila, muntik na tumaob ang kanilang programa sa telebisyon dahil lang sa aldab na yan. Pero kahit paano, kahit na medyo muntik na daw sila, kahit na sabihin pa nilang muntik na kaming mawalan ng trabaho, mawalan ng programa, pero thankful pa rin sila, para bang ginawa na lang po nilang masaya ang nakaraan, no, nung panahon na sinasabi po nila yung pangyayari kahapon sa segment po nilang Miss Q&A, mga kaaldab, no? Kasi syempre isa nga po sa mga contestant po nila ay isa sa mga naging utak, or isa rin sa mga nagsulat ng kwento or ng mga dialogue na hindi naman sinusunod kung minsan, or hindi naman sinusunod ang nasabing script. Pero dahil doon, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay or naging successful ang serye. At isa pa, no, kahit anong aminado daw itong si Vice Ganda na kahit ano daw ang gawin daw nila na pag brainstorming para panoorin sila or sabihin nilang natin para tangkilikin ang kanilang programa noong panahon ng aldab, wala silang maisip na paraan para matalo ang serye ng Ed Bunaga. Talagang nahirapan po sila noong panahon na yun. Kaya yun nga po yun, kasi
Kahit anong gawin po nilang brainstorming, napakagaling nga po ng mga creator or mga nasa likod ng matagumpay na serye. Di po ba, mga kaalab? Yan po ang mga nangyari kahapon sa segment ng It's Showtime, kung saan isa nga po sa mga contestant po nila ang isa sa mga dahilan. Pero aminado rin ang contestant na yon na dating writer ng Itbulaga o ng Kaliserye na pati daw sila noong panahon na yun ay sabihin lang natin na napabilib din sa mga panglaban, no? Kasi siyempre kaya nga din galingan ng mga writers, mga creatives or mga creator ng programang It's Showtime para siyempre para hindi rin sabihin na lang natin na para mapagpatuloy ang kanilang programang It's Showtime hanggang ngayon, di ba? Maraming taon na rin ang lumipas, mahigit 11 years ang nakakaraan noong natalo, muntik na daw silang mamayan ng trabaho dahil lang sa Aldab na yan at siyempre kina Main at kay Alden at sa Itbulaga dahil talagang aminado talaga itong si Vice na totoo naman ang kanyang mga sinabi na talagang nakalaan at talagang ito yung timing talaga, napakaganda ng timing ng Aldab at talaga namang pati daw siya ay naniniwala na sina Main at Alden ang tunay at legit na parang yung mga dumating, sabihin lang natin dumating sa tamang panahon, no? Yung talagang pati siguro yung Kaliserye, The Wedding ay inibangan din nina Alno, nina Vice Ganda at ng It's Showtime family noong panahon ng Kaliserye at isa rin daw sila sa mga fans ng Aldab kahit nasabihin pa natin katapat pa nila ang nasabing programa. Pero ito nga po yun ng mga ka-Aldab, no? Yung kasi siyempre aminado naman itong yung writer po na yun na isang LGBT na rin parang na-challenge daw sila sa mga segments na panglaban din ng It's Showtime nung panahon ng Aldab para lang siyempre para tapatan din ang Kaliserye, pero hindi po niya aakalain na ganon ka tindi. Pero ito nga po kahit na ulitin pa natin ang Kaliserye kina Raisa May Dizon or kay Bimby Aquino, wala ito real talk lang tayo rito mga ka-Aldab, no? Malayo talaga yung lalakbayin or tatakbuhin ni na Raisa May Dizon at Bimby Aquino. Pasensya na po sa mga fans po nila. Yun po talaga kasi first month pa lang, tandang-tanda ko pa na kaliwat kanan ang mga endorsements at commercials, no? Kitang-kita naman natin, di ba? Ilang beses ko na nga pong sinabi rito sa mga nakaraan pa natin mga video na talaga namang
Yung Aldab talaga ang sumakop sa buong telebisyon at radyo dahil isipin mo mula umaga hanggang madaling araw hanggang sumunod na araw ay sila pa rin ang laman ng telebisyon or ng mga commercials, loads ng TV Patrol, Unang Hirit, at Magandang Umaga Bayan, o kahit anumang programa ng ABS-CBN at GMA, sila pa rin ang number 1 na sumakop sa buong Philippine television. No? Kasi isipin mo, mula umaga hanggang gabi, pagbukas mo ng TV, manood ka ng It's Showtime, manood ka ng Itbulaga, o kahit saang station pa yan. Yung RPN 9 or ng TV5, may mga kanya-kanyang version ng mga commercials ng Aldab, may mga solo, may mga inedit, mayroong mga commercials na talaga namang mahirap ng tapatan ng mga artista ngayon, no? Ano ang inyong opinion, mga kaaldab, dito sa ating video ngayong umaga? At gusto ko lang pong sabihin sa inyo na huwag kalimutang mag-like, i-share, at i-subscribe ang ating YouTube channel para dito sa ating update na ito. Gusto ko lang pong malaman ang inyong opinion at komento patungkol sa issue or sa mga magandang balitang ito. Huwag kalimutang pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong mga video or balita patungkol kina Main at kay Alden. See you on my next video. Bye!